Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ang lahat ng papuri ay nauukol lamang sa ating nag-iisang Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala, at sumakan niya sa kanyang huling sugo at propeta na si Muhammad ang kapayapaan at ang pagpapala. Ngayon mga kapatid sa panampalatayang Islam, nandito tayo ngayon sa pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala kung saan maraming mga pagbabago na nagulat ang marami, at kagaya na rin dito ang pagbabago ng adhan. So marami nagulat na bakit binago ang adhan, bakit dinagdagan ng adhan. So mga ganun na mga pananaw, bakit nagsara ang mga masjid. So ito ang ating ipapaliwanag ngayon upang maunawaan ng marami ang tungkol sa mga batas nito. Dito po sa bansang Saudi Arabia ay naglabas po ng fatwa o ng kautusan. Naglabas ng kautusan ang Saudi Arabia na isara lahat ng masjid. At ito nga bang pagbabago ng adhan, ito ba ay nangyari na sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam? So ito yung tatalakay natin tungkol sa batas nito. Bagkus pinag-usapan ng ating mga ulama yung dagdag ng adhan. So halimbawa, yung naririnig ng marami at naririnig na rin ito sa Pilipinas, yung sallu fi buyutikum. Idinadagdag ang salitang sallu fi buyutikum o kaya ay sallu fi rihalikum. Itong mga kadagdag na ito ay may mga dahilan. At ito po ay nangyari na po sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Hindi po ito bago. Bilang kaalaman sa marami, wag po kayo magulat sa ganitong pagbabago ng adhan. Hindi po ito bago. Bagkus ang mga ulama natin ay nagkaroon ng opinyon. Yung dagdag na ito na sallu fi rihalikum o sallu fi buyutikum, ito nga ba ay sunnah o obligado? So ang karamihan sa mga ulama, ito ay sunnah. Biruin nyo, sunnah, huwag kayo magulat, kundi sunnah. Kay Ibn Hazm, ito ay obligado. Pero ang mabigat na dalil, dahil wala namang dalil na ito ay obligado, so mananatili ang hatol ng pagdadagdag na ito at pagbabago ng adhan ng sallu fi rihalikum o sallu fi buyutikum, ito ay sunnah. Pero, bakit binago at kailan ito idadagdag sa adhan? So may dahilan. Ngayon, merong hadith na naitala, dalawang hadith na nagsalaysay kung saan hadith ni Ibn Umar radiyallahu anhu, pareho silang malakas na hadith itong naitala na ito. Ang dahilan, unang-una ang dahilan kung bakit naidadagdag sa adhan yung salitang sallu fi rihalikum o sallu fi buyutikum. Unang-una, noon sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang dahilan ay dahil mahirap pumunta sa masjid. Dahil sa lakas ng ulan. Una, dahil sa lakas ng ulan. Kumbaga, mahirap lusutan yung daan patungo sa masjid. O kaya, madulas ang daan. O kaya ay napakalakas ng hangin. So, yung mga emergency kung saan napakahirap na puntahan ang masjid para isagawa ang sala. So, kapag may mga ganitong sitwasyon, na mahirap pumunta sa masjid, may mga nakaabang na mga kalamidad o kapinsalaan, dito ay pinahihintulutan na sa bahay tayo magsala. Sa bahay na lang po tayo magsala. So yung pagsasara ng mga masjid ngayon ay mayroon pong dalil yan. Hindi po yan bago sa atin o hindi po yan bago sa batas ng Islam. So bagkus mas matindi po ngayon Kasi ngayon, ang dahilan kung bakit nagsara ang mga masjid ay dahil buhay po ang nakataya. Buhay ang nakataya. Noon ay simpre dahil may masyakka. Pag sinabing masyakka, mahirap pumunta sa masjid. At hindi lang natin masabi doon na buhay ang nakataya, kundi mahirap lang pumunta sa masjid. Pero ngayon, buhay talagang nakataya. Kaya mas dapat na isara ang masjid ngayon. Mas dapat na isara ang mga masjid ngayon dahil buhay natin ang nakataya na baka mahawaan tayo ng coronavirus.
So yung adhan na naririnig ng marami, maging sa Pilipinas at sa ibang bansa, na idinadagdag na sallu fi rihalikum o sallu fi buyutikum, ito ay dahil mahirap pumunta sa masjid dahil sa coronavirus. So basahin natin ang dahilan kung bakit ito nangyari noon. Nangyari na po ito noon. Una, ito ay hadis na rawahu Bukhari at Muslim. Naisalaysay ni Nafi' qala adhana ibn Umar fi laylatin baridatin bidajnan. Si Ibn Umar sa isang gabi na sobrang lamig, siya ay nag-adhan. Si Ibn Umar, sabi na sallu fi rihalikum. Dinagdagan ni Ibn Umar yung adhan. Sabi niya magsala kayo. Ang ibig sabihin ng sallu fi rihalikum, isagawa ninyo ang sala sa inyong bahay o sa inyong tirahan. Yan po ang ibig sabihin ng sallu fi rihalikum. فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم, sabi ni Ibn Umar, dahil binalitaan kami ng propeta sallallahu alaihi wasallam na kana ya'mur muadhdhinan yu'adhdhinu thumma yaqulu ala ithrihi, na kapag ka mayroong napakalakas na hangin o sobrang lamig at napakahirap lumusot sa masjid, na mahirap masyadong pumunta sa masjid, yaqulu ala ithrihi, yung nag-aadhan. So dalawa po ang paraan paano saan idadagdag yung sallu fi rihalikum at saka sallu fi buyutikum. Unang hadith na naisalaysay ni Ibn Umar, mismo si Ibn Umar ang gumawa, ang sallu fi rihalikum o sallu fi buyutikum ay babanggitin pagkatapos ng adhan. Una, babanggitin ito pagkatapos ng adhan. Kaya pagka natapos siya mag-adhan, isusunod niya ang sallu fi rihalikum. Sallu fi rihalikum. So yan po ang una. Pangalawa, papalitan yung hayya ala salah at ang hayya ala falah. Papalitan ang hayya ala salah at ang hayya ala falah ng sallu fi rihalikum. Ibig sabihin, yung dagdag na sallu fi rihalikum at ang sallu fi buyutikum ay ipapalit sa hayya ala salah. So yung mga nag-aadhan, mayroon kayong dalawang opsyon. Pipili lang po kayo kung saan ang gusto nyo. Dito walang problema. Pag gusto mong palitan yung hayya ala salah ng sallu fi rihalikum, walang problema. Mayroon sa ating mga ulama ang nagsabi na ang hayya ala salah lang ang papalitan ng sallu fi buyutikum, sallu fi buyutikum. Mayroon din sa ating mga ulama at naitala rin ang hadith na pinalitan yung dalawa. Yung hayya ala salah at ang hayya ala falah, parihong pinalitan yun ng sallu fi buyutikum, sallu fi buyutikum. So lahat po ito ay naisalaysay at mayroon pong hadith. Yung unang hadith na idadagdag yung sallu fi buyutikum o sallu fi rihalikum, yun po ay hadith ni Ibn Umar. Si Ibn Umar ang gumawa. At ito po ay napagkasunduan ni Bukhari at Muslim na hadith. Yung pangalawang adhan o yung pangalawang paraan ng adhan na gagawin ito sa gitna ng adhan sa hayya ala salah, ito naman ay ginawa ni Ibn Abbas. Ito rin ay malakas na hadith. Rawahu Bukhari at Muslim din. Pariho yung dalawa na napakalakas na hadith. So, sa panahon ni Ibn Abbas, parang nagulat yung mga tao at doon ipinalit ni Ibn Abbas yung hayya ala salah o yung sallu fi rihalikum sa hayya ala salah. So para bang sinabihan nila si Ibn Abbas, bakit ganyan? Parang bago yan. So sabi ni Ibn Abbas, at-ta'jabuna min dha? Faqad fa'ala dha man huwa khairun minni. Sabi niya, nagulat ba kayo sa ginawa ko? Yung dagdag na yan na adhan, ginawa na yan, sabi niya, ng mas mainam pa sa akin. Ang tinutukoy niya dito, sa panahon ng propeta, sallallahu alaihi wasallam. So ibig sabihin mga kapatid sa panampalatayang Islam, hindi po yan bago. Kapag hindi po tayo makapagsala sa masjid, ibig sabihin, yung mag-aadan lang ang aatin sa masjid. Siya lang po ang pupunta doon sa masjid at mag-aadan. Okay? Hindi ibig sabihin tinatawag niya tayo para magsagawa ng sala sa masjid, kundi gusto niyang iparating sa atin at gusto niyang balitaan tayo na oras na po ng sala at isasama niya sa kanyang adan ang sallu fi buyutikum, magsagawa kayo ng sala sa inyong mga bahay. So doon tayo magsasala ngayon sa ating mga bahay, lalo ngayong kumakalat ang sakit ng coronavirus.
So magsasala tayo sa ating bahay at yan pong mas mainam mga kapatid sa pananampalatayang Islam upang hindi tayo makahawa. Upang hindi natin mahawaan yung iba. Ha? Ito ay temporary lang naman. Pagka nawala na po yung coronavirus na ito, babalik din naman yung sala natin. Ito po ay ang sunna ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Wala pong bago dito. Hindi po ito bago. Yung pagbabago at pagdadagdag ng adan. Ngayon, yung hayya ala sala ayon sa ibang scholar, sabi ko nga, yun lang daw ang papalitan at ang yung hayya alal falah ay hindi na daw papalitan. Yung hayya ala sala lang ang papalitan, idadagdag lang yung sallu fi buyutikum na depende po sa taga-adan. O sallu fi rihalikum, and then yung hayya alal falah wag na pong tatanggalin. Yun po ang pananaw ng ilan sa mga scholar. Ito rin po ay sinang-ayunan ni Sheikh Al-Utsaimin rahimahullah. Pero kung parehong papalitan po ng nag-aadan yung dalawa, yung hayya ala sala at ang hayya alal falah ng sallu fi rihalikum o sallu fi buyutikum, nasa kanya po yan. Mayroon pong dalil lahat yan. Wala pong bago dyan. Ngayon, ano naman ang isasagot natin? Di ba, pag kayo nag-aadan, pag sinabi niyang Allahu Akbar, siyempre gagayahin natin siya. Yun pong sunnah eh. Allahu Akbar. Di pagdating na sa hayya ala sala, di ba't ang idudugtong natin la hawla wala quwwata illa billah? Paano kung pinalitan niya ng sallu fi rihalikum o sallu fi buyutikum? Ganun din po kasi yung adhan na hayya ala sala at ang hayya alal falah, kung ipapalit na yung sallu fi rihalikum, ang dua pa rin na babanggitin natin, kagaya po nung nakasanayan din natin na la hawla wala quwwata illa billah. Yun din po ang ipapalit natin. Ngayon, yung mga tao na nagsasala sa bahay kasi wala na pong sala sa masjid, pagsasamahin ba yung dalawang sala? Kasi sa coronavirus na ito, sa bahay na po tayo ngayon nagsasala. Hindi lang po dyan sa Pilipinas mga kapatid, buong mundo. Kung hindi po ako nagkakamali, halos buong mundo ngayon. Sala. Pero ang tanong dito, yung sala ba natin sa bahay, pagsasamahin ba natin ang zuhur at ang asar? Dahil hindi tayo makapagsala sa masjid? Hindi. Magsasala tayo sa takdang oras pa rin niya. Huwag niyo pong pagsamahin ng dalawang sala. Duhur sa oras ng duhur pa rin. Ang asar sa oras pa rin ng asar. Okay, huwag niyo pagsasamahin yung dalawa. Pangalawa, maaaring itanong, yung apat na sala, pwede bang gawing dalawa na lang? Kasi may permiso naman tayo na sa bahay na tayo magsala. Hindi pwede. Mananatiling duhur, 4 na raka'a. Kumbaga, yung lahat ng sala mananatili sa kanyang original na bilang. Ang duhur, 4 pa rin. Ang asar, 4 pa rin. Ang maghrib, 3 pa rin. Ang isya, 4 pa rin. Lahat ay sa takdang oras nito. Natin isasagawa ang sala. So, wag po tayong magsilabasa sa ating mga bahay. Isagawa po natin ang sala sa mga takdang oras nito at sa original na bilang nito ang mga sala natin. Wag natin babawasan at wag natin pagsasamahin ang ating mga sala. So yan po mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ang mga narapat ninyong malaman. At ang panghuli, paano ngayong bukas, araw ng Biyernes? Walang masjid, tama ba? Para malaman ninyo mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pagsasagawa ng Biyernes, kung sala ng Jumaa, yan po ay ginagawa po yan sa masjid. Yan po ang isa sa mga kondisyon ng pagsasagawa ng Jumaa ay sinasagawa po sa masjid. So ang tanong ngayon, walang masjid, sarado. Paano tayo magsasagawa ng Salatul Jumaa bukas? Wala po tayong Salatul Jumaa. Sa mga nanonood ngayon, huwag nyo na pong isagawa ang Salatul Jumaa sa inyong mga bahay. Ha? Baka mamaya yung mga pamilya sa loob ng bahay ng khutbah, pinagaan na po sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma ja'ala alaykum fid din min haraj. Huwag nyo nang pahirapan ang inyong mga sarili. Magsasagawa po tayo ng sala ng zuhur. Hindi na po Jumaa. Kaya bukas, araw ng Friday, wala po tayong Jumaa. Lahat na nakasara ang masjid. So wag na po kayo magsagawa ng Jumaa sa loob ng inyong bahay. Ang inyong sala ay zuhur na lang po. Bakit? Kasi nandito tayo ngayon sa pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, nasarado po lahat ng masjid. Kaya, bukas, pagdating ng oras ng duhur pa rin, wag na po tayo magsala ng Jumu'ah. So, inshallah, ilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na malagpasan natin ito. Magbalik loob tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala.
at tunay na pinagaan po sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating relihiyon. Napakagaan. So wag po tayong malungkot kasi kung ang intention natin ay gusto man natin magsagawa ng sala sa masjid, pero dahil nga sa kalagayan natin ngayon, gagantimpalaan pa rin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala kagaya ng gantimpala ng pagsasagawa ng sala sa masjid. So inshallah mga kapatid, naunawaan natin ang tungkol sa batas ng pagbabago ng adhan at pagbabago ng pagsasala ng mga kalalakihan at hindi na po sa masjid kundi sa bahay. At inshallah abangan po ninyo ang mga susunod na mga talakay natin kaugnay sa mga batas na may kaugnayan sa coronavirus. So hanggang dito na lamang. Wallahu a'lam wa sallallahu. Okay, baka may katanungan. Okay, kung wala nang katanungan mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung mayroon kayong katanungan, pwede po kayong mag-comment. At kung wala na pong katanungan, ay hanggat sa mga susunod na pagtalakay natin at para malaman natin ang mga batas sa pagkakaroon ng coronavirus. Alam natin ang Islam ay naayon, nababagay siya sa lahat ng panahon. Ang batas nito ay naayon sa lahat ng panahon at sa lahat ng lugar. Okay, so hanggang dito na lamang. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.